Chapter 1681. Sinuklian ni Sebastian ang mga pang-aasar ni Azar ng kaparehong paghamak. Buong-buo ang kanyang kaalaman tungkol sa tinatawag na isolation array. Habang maaaring epektibo ito laban sa mga karaniwang tumatawid ng pagsubok, ang pagsubok na pigilan ang aura ng kanyang banal na katawan ay wala nang iba kundi isang ilusyon ng isang hanggal. Ikaw maliit na salot, pupunitin kita. Sigaw ni Azar ng galit na galit. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagpalabas ng napakalakas na hampas na puno ng apokaliptikong lakas, na tuwirang tinamaan si Sebastian. Nagbuga si Sebastian ng malamig na pag-ubo habang ang kanyang mga matay nagningning sa paghamak. Isang pagsabog ng napakalakas na enerhiya ang sumiklab mula sa kanyang katawan sa isang iglap, ganap na pinawalang bisa ang nakasisindak na atake ni Azar na parang hindi ito kailanman nangyari. Ang nakakatakot na enerhiya ay nagwawala tulad ng isang ligaw na kabayo, pinapunit ang malalawak na bahagi ng kalawakan. Parang ang kalangitan at lupa ay pinapunit-punit. Ang nakabibinging ugong ay umuugong sa buong kalangitan, nagpapakaba sa lahat ng narinig ito. Ang mga galaw ni Sebastian ay kasing bilis ng kidlat, ang kanyang anyo ay sumisibad sa magulong bagyo na may nakakabighaning bilis. Gamit ang isang mahiwagang kapangyarihan at isinasagawa ang Phantom Stride, ang kanyang mga maltong galaw ay naging dahilan upang hindi siya mahuli. Lahat, tumakbo. Sigaw ni Azar sa inis bago siya tumalikod at tumakas palayo. Ngunit lahat ay nangyari ayon sa inaasahan ni Sebastian. Sa malalayong abot tanaw, ang kalangitan ay lumiwanag sa isang magulong laro ng kulog at kidlat. Walang katapusang kidlat ang bumuhos na parang malakas na ulan, at ang kanilang nakakasilaw na liwanag ay nakakabulag sa mata. Hindi lang sa direksyon ni Azar, kundi ang langit ay parang isang dekuryenteng karagatan sa bawat daan maliban sa paligid ng Wellam Palace, na may kidlat na nag-uugnay sa langit at lupa. Pagkatapos, tila tinawag ng tadhana, mga kidlat ang nagsimulang bumagsak sa ibabaw ni na Sebastian at ng hukbo ng Demon Tribe. Ang napakabigat na dami ng mga sundalo ay nagbigay ng anyo sa lugar na parang dagat ng kuryente, na may mga nagliliyab na kidlat na bumabagsak na parang pagbaha. Sa loob ng palasyo ng Wellam, ang mga nagmamasid sa nakakamanghang pagpapakita ng kidlat ay nagulat nang malaman na si Sebastian ay sumasailalim sa kanyang pagsubok sa Transformative Deity Realm. Kaya pala itinagong niya ang tunay niyang pagsasanay mula pa noon. Nasa Holy Lord Realm na siya bago pa man ito. Kung matagumpay niyang malalampasan ang pagsubok na ito, magkakaroon na ng 3 Transformative Deity Masters ang mga tao. Sigaw ng isa sa pagkamangha. Ngunit ang paglagpasan sa pagsubok na ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Tinatawag nila itong Transformative Deity Trial, at ang dami ng mga taong kasangkot ay labis na nagpalakas ng kapangyarihan nito. Natatakot ako na karamihan sa kanila ay hindi makakaligtas, bulong ng isa na may pag-aalala. Sebastian, kailangan mong malampasan ang pagsubok na ito. Tahimik na nanalangin si Lillian para kay Sebastian sa kanyang puso. Si Anastasia, Sierra, at ang iba pa ay puno rin ng pag-aalala, at kahit kaunting pag-aalala ay kumikislap sa mga mata ni Sabrina. Ang tribo ng mga demonyo ay nasa ganap na kaguluhan. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa takot, at ang kanilang mga pupil ay nagpakita ng kawalang pag-asa. Ang kumpiyansa na dati nilang taglay kapag humaharap sa mga pagsubok ay tuluyan nang nawala. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig, at tila sila'y lubos na walang magawa. Parang sila'y mga walang kwentang langgam na nakatayo laban sa nagngangalit na bagyo ng pagsubok na ito, walang kapangyarihang lumaban. Kahit ordinaryong mga sundalong demonyo, centurions, o maging mga komandanteng may libu-libong tauhan, wala ni isa ang nakatagal sa napakalakas na pagsubok na ito. Sa loob ng nakabibinging bagyo ng pagsubok, ang nakabibinging tindi ng kapangyarihan ay malinaw na naramdaman ng tribo ng demonyo ang paglapit ng kamatayan. Bilang mga inapo ng ninuno ng mga demonyo, nakaranas na ng mga pagsubok ang tribo ng mga demonyo noon. Gayunpaman, ang sukat at kapangyarihan ng pagsubok na ito ay lampas sa anumang kanilang naranasan. Ang nagngangalit na enerhiya ay bumalot sa 30,000 strong na hukbo ng tribong demonyo. Karamihan sa kanila ay na-char ng kidlat,
at kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay nagdulot ng kanilang ganap na pagkawasak. Bawat segundo, 12 dosenang, kung hindi man daan-daang, miyembro ng Demon Tribe ang bumagsak. Ang tanawin ay nakakatakot, isang walang humpay na palabas ng pagkawasak na nag-iwan sa mga manunood na mapatla at walang imak. Ang mga nasa loob ng proteksyon na anyo ng bundok ng Wellam Palace ay nakatayo sa naguluhang katahimikan, at ang kanilang mga ekspresyon ay natigilan sa pagkabigla. Akala nila si Sebastian ay tiyak na mapapahamak. Ngunit sa kanilang hindi makapaniwala, hindi lamang nawasak ni Sebastian ang transformative deity trial, kundi dinala pa niya ang buong hukbo ng Demon Tribe dito. Sa daan-daang libong pinilit na harapin ang pagsubok ng sabay-sabay, ang buong mundo ay nilamon ng dagat ng kidlat. Ang tanawin ay tila katapusan ng mga araw malawak, apokaliptiko, at kahanga-hanga. Sa sandaling iyon, sino man sa mundong ito ay maaaring maramdaman ang malupit na pagyanig sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang mga bundok ay gumuho, ang mga bulkan ay sumabog, at ang lupa ay lumubog. Ang mismong planeta ay tila nasa bingit ng pagkawasak, ang tanawin nito ay kahawig ng apokalipsis. Ang ekspresyon ni Azar ay naging labis na malungkot, ngunit hindi siya naglakas loob na manatili pa sa mundong ito. Walang pag-aalinlangan, tumakas siya sa unang pagkakataon. Bilang karagdagan sa pagsubok na dinaranas ng hukbo ng tribo ng demonyo, libu-libong nakal-alasong bubuyog din ang sinusubok ng pagsubok ng kidlat. Ang mga nakal-alasong bubuyog na ito ay estratehikong inilagay ni Sebastian bago siya dumating, bilang contingency sakaling mabaigo ang negosasyon sa Forsaken Race. Plano niyang gamitin ang mga ito upang tahimik na magpasimula ng isang pagsubok na maaaring magpabawas sa bilang ng kaaway. Hindi inaasahan, umalis ang Forsaken Race ng walang labanan, tanging dumating lamang ang hukbo ng Demon Tribe. Kaya't ang mga nakal-alasong bubuyog ay nagkaroon ng mahalagang papel. Sa isang kolektibong pagsubok, ang kapangyarihan ng pagsubok ay lumaki ng labis, na nagdulot ng mataas na mortality rate sa mga bubuyog, isang pagkawala na nagdulot kay Sebastian ng panghihinayang. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang bilang ng mga miyembro ng Demon Tribe na naalis, ito ay isang sakripisyo na talagang makatarungan. Si Sebastian mismo ay humarap sa isang matinding hamon. Ang pagsubok ng transformatibong Diyos na kanyang dinaranas ay nagpakawala ng nakakatakot na kapangyarihan. Makakapal na kidlat na kasing lapad ng braso ng tao ang umulan na parang malakas na bagyo, tumama sa kanyang katawan ng walang tigil at iniwan siyang puno ng mga sugat. Sa kabila nito, ang kahangahangang lakas ng loob ni Sebastian ay nagpanatili sa kanya na nakatayo. Walang palatandaan ng sakit sa kanyang mukha. Sa halip, inihagis niya ang kanyang ulo pabalik at humalaklak ng mabangis. Pinalaya ang mas malakas na agos ng kanyang kapangyarihan, ipinakalat niya ang mga kidlat isa-isa. Dahil sa pagkakaroon ng banal na katawan, si Sebastian ay natatanging angkop upang tiisin ang tindi ng pagsubok. Bagaman napakalupit ng kidlat, nagawa niyang harapin ito ng may nakakagulat na kadalian. Hawak ang kanyang Harmony Blade, malaya si Sebastian na gumalaw sa larangan ng digmaan. Saan man nakatuon ang kaaway, siya'y walang takot na sumugod, pinapabagsak ang sinumang humaharang sa kanyang daraanan. Sa normal na mga pagkakataon, hindi siya kailanman mangangahas na sumabak sa puso ng hukbo ng tribo ng demonyo. Kahit ang pinakamahuhusay na mandirigma ay hindi magtatangkang gumawa ng ganitong mapanganib na hakbang maliban na lamang kung hinahanap nila ang kamatayan. Ngunit ang sitwasyon ay malayo sa karaniwan. Ang mga sundalo ng tribo ng demonyo ay labis nang napapagod, nahihirapan na lamang na makaligtas sa pagsubok. Wala na silang lakas para labanan si Sebastian, at ang tanging opsyon nila ay tumakas mula sa kanya. Saan man magpunta si Sebastian, kasunod nito ang kaguluhan. Hindi siya mapipigilan. Ang mga nanonood mula sa loob ng proteksyon na anyong bundok ay napanganga. Ang puot ni Sebastian ay lampas sa imahinasyon. Ang dating makapangyarihang mga mandirigma ng tribo ng demonyo ay nagmukhang mga tupa na naghihintay ng katayan, bumabagsak ng maramihan sa bawat swing ng kanyang espada. Ang kanyang katapangan at lakas ay nag-iwan sa lahat ng tao ng paghanga. Mamatay ka na.
Bigla, isang eksperto mula sa Demon Tribe, na nababaliw dahil sa pagsubok, sumugod kay Sebastian. Hawak ang isang napakalaking talon sa parehong kamay, ibinaba niya ito ng buong lakas. Ang kanyang mga pulang mata ay puno ng galit at kawalang pag-asa. Malinaw na balak niyang mamatay kasama si Sebastian. Kabanata 1682. Kapag ang isang banal na Panginoong Guro ay lumaban ng desperado, hindi ito isang simpleng bagay, ngunit ang mukha ni Sebastian ay nagpakita lamang ng paghamak. Isang nakakasilaw na matinding liwanag ang dumaan sa hangin. Ang banal na Panginoon ng tribo ng demonyo ay wala pang oras upang tumugon bago ang kanyang kaluluwa ay nawasak, ang kanyang katawan ay bumagsak na may malakas na tunog. Dumadaloy ang pulang dugo na parang talon, pinapintahan ang larangan ng digmaan ng isang nakakatakot na pula. Isang malamig na ngiti ang hamatak sa mga sulok ng mga labi ni Sebastian. Pagkatapos, muling sumabak siya sa laban ng walang pag-aalinlangan. Saan man siya magpunta, kasunod mga naputol na mga braso at agos ng dugo, na nag-iiwan ng bakas ng pagkawasak sa kanyang likuran. Maging sina Julius at Tiber ay sandaling napatigil. Sa kabila ng kanilang katayuan bilang mga guro ng transformatibong Diyos, na namuhay ng libu-libong taon at nakasaksi ng walang katapusang mga laban, hindi pa sila kailanman nakakita ng ganitong karumal-dumal ngunit kahanga-hangang tanawin. Ito ay labis na yumanig sa kanila. Sa loob ng wala pang isang kapat ng oras, ang dating makapangyarihang hukbo ng tribo ng demonyo, na may bilang na mahigit 30,000, ay nabawasan na sa mas mababa sa 10,000. Ang nakasisindak na mga pagkalugi ay hindi maikukumpara sa anumang bagay. At ang pagsubok ay walang palatandaan ng paghina. Sa katunayan, lalo pa itong lumalakas. Maraming mandirigma ng Demon Tribe ang naglabas ng mga sigaw ng pagdadalamati, tanging upang mapuksa ng walang tigil na mga kidlat. Tumigil si Sebastian sa kanyang pagpatay at mabilis na tumakbo patungo sa malayong abot tanaw, kung saan ang pinakamalalakas na pagbabago ng enerhiya ay maaaring maramdaman. Doon nagaganap ang pagsubok ni Azar. Sa kabila ng patuloy na paglilitis, ang bilis ni Sebastian ay kasing bilis ng kidlat. Sa loob ng halos 10 minuto, nakarating siya sa loob ng 100 milya mula sa lokasyon ni Azar. Ang pagsubok ng Diyos na nagbabago ay labis na nakakatakot kahit isang banal na Panginoon na guro ay hindi magtatangkang lumapit ng walang ingat. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikislap ng nakakatakot na liwanag, ang kanyang presensya ay naglalabas ng aura ng isang mabangis na halimaw na handang lumunin ang kanyang biktima. Sa pagitan nila ni Azar, isa lamang ang maaaring makaligtas. Wala sa isip ni Sebastian na mamatay dito, kaya alam niyang kailangan niyang makahanap ng paraan upang alisin si Azar. Si Azar ay hindi isang karaniwang master ng transformative deity. Pumasok siya sa transformative deity realm mga taon na ang nakalipas, at ang kanyang lakas ay kabilang sa nangungunang 20 sa buong Demon Tribe. Kung natapos ni Azar ang kanyang pagsubok, magiging halos imposibleng patayin siya. Ngunit ngayon, sa kritikal na sandaling ito, naramdaman ni Sebastian ang tiwala sa kanyang mga pagkakataon. Mamatay ka na. Ang mga mata ni Sebastian ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Pinagsama niya ang lahat ng enerhiya sa loob niya sa isang iglap, at ang napakalakas na kapangyarihan ay sumiklab sa bawat sulok ng kanyang katawan. Kumilos siya ng kasing bilis ng kidlat ng walang pag-aalinlangan, tumatakbo patungo kay Azar na may hindi mapipigilang lakas at isang aura ng labis na dominasyon. Si Sebastian ay tila isang nagngangalit na halimaw habang siya ay tumatakbo patungo kay Azar na may hindi mapipigilang lakas. Sa sandaling ito, ang pagsubok ay naging isang bagyong paglipol. Ang mga kidlat na kasing laki ng mga halijing matataas ang pumutok sa kalangitan, bawat isa ay may kapangyarihang kayang punatin ang kalangitan. Ang kulog ay umuungal tulad ng sigaw ng mga sinaunang halimaw, nanginginig ang mga puso at pinupuno ng takot ang hangin. Nabahala si Azar. Hindi niya kailanman naisip na si Sebastian ay makakapagpakita pa rin ng ganitong katinding tapang sa ilalim ng walang humpay na bagyo ng paglilitis. Ikaw, walang hiyang bata. Huwag kang magmalaki hinding-hindi kita papayag ang magtagumpay. Inungol ni Azar sa pagitan ng kanyang mga ngipin,
kahit na ang kanyang boses ay may halos hindi maramdaming panginginig ng takot. Naglabas si Sebastian ng malamig na pag-ubo. Ngayon ang katapusan mo. Sa mga salitang iyon, ang kanyang anyo ay kumislap na parang isang multo at lumitaw ng direkta sa harap ni Azar. Ang kanyang kamao, na pinuno ng hindi mapipigilang batas ng lakas, ay kumikislap sa kapangyarihan ng Silver Body State at tila may kakayahang wasakin ang mismong tela ng kalawakan. Habang ito'y dumaan sa hangin, pinigan nito ang atmosfera hanggang sa limitasyon nito, naglabas ng napakalakas na sigaw. Agad na itinaas ni Azar ang kanyang mga braso upang harangan, ngunit ang matinding puwersa ay nagpadapa sa kanya pabalik, at nanginginig ang kanyang mga braso mula sa epekto. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig habang sumigaw siya sa hindi makapaniwalang tono, paano ito posible? Paano ang isang simpleng bata tulad mo ay maging ganito kalakas? Sumpa. Sigaw ni Azar, ngunit ang kanyang tinig ay nilamon ng walang humpay na kulog. Walang awa si Sebastian, hindi binigyan si Azar ng kahit isang sandali upang makabawi. Ang kanyang mga kamao ay bumuhos na parang malakas na bagyo, bawat suntok ay puno ng lakas na kayang magpabagsak ng mundo. Balik ka sa impyerno. Sigaw ni Sebastian habang umatake, at ang kanyang mga suntok ay naglikha ng mga alon sa mismong espasyo sa paligid nila. Si Azar ay desperadong lumaban upang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Mga sugat ang lumitaw sa buong kanyang katawan, at dumaloy ang dugo mula rito, tinatabunan ang kanyang dating makapangyarihang anyo. Ang boses niya ay nag-crack sa kawalang pag-asa habang sumigaw siya, ayaw kong tanggapin ito. Kabanata 1683. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Sigaw ni Sebastian, naglunsad ng isa pang matinding pag-atake. Ang labanan ay nagpatuloy, mas mabangis kaysa dati, na may mga kidlat na kasing kapal ng mga bar aisles na bumabagsak isa-isa. Ngunit, walang takot na ipinakita si Sebastian. Sa halip, ginamit niya ang liwanag ng kidlat upang mapahusay ang katumpakan at tindi ng kanyang mga atake. Sa ilalim ng walang humpay na pagsubok, bumagal ang mga galaw ni Azar. Isang kidlat ang dumaan sa kanyang katawan, nasunog ang bahagi ng kanyang balabal. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at kawalang pag-asa habang sumisigaw siya, patawarin mo ako. Handang sumuko. Hindi kailanman. Sigaw ni Sebastian, pinagsasama ang lahat ng kanyang lakas para sa huling hampas. Sa wakas, naglunsad si Sebastian ng isang nakasisilaw na atake na tumagos sa mga depensa ni Azar. Naglabas si Azar ng isang huling, masakit na sigaw habang ang kanyang katawan ay naglaho sa ilalim ng puwersa ng atake, naging abo na tinangay ng nagngangalit na hangin at kidlat. Tumayo si Sebastian ng matangkad sa gitna ng kaguluhan ng paglilitis, ang kanyang anyo ay naglalabas ng aura ng tagumpay. Ang hukbo ng tribo ng demonyo sa paligid niya ay wala ng lider, at sila ay nahulog sa kaguluhan, nagkakalat sa lahat ng direksyon. Sa mga sandaling iyon, isang babae ang lumitaw ng may kagandahan. Nagsuot siya ng mahabang puting gown na tila lumilipad sa hangin, na para bang isang diyosa mula sa langit na pumasok sa mundong mortal. Ang kanyang balat ay kasing perpekto ng nyebe, at ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakataas na parang malalayong bundok. Bagaman bahagyang nakakunot, naglalabas sila ng malamig na pag-iwas. Ang kanyang mga mata, matalas at kumikislap tulad ng malamig na mga bituin, ay may malamig na titig na walang sinumang naglakas loob na direktang titigan siya. Ang kanyang talon ng itim na buhok ay nakatali sa mataas na simpleng buhol, na sinigurado ng isang puting hairpin, na lalong nagbigay diin sa kanyang malamig na kariktan. Ang kanyang napakagandang mukha na tila hinulma ay walang bakas ng emosyon, na para bang wala ni isang bagay sa mundo ang makakapukaw ng kanyang interes. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Sabrina, at siya ay naglalabas ng isang hindi mapalapit na, malamig na aura. Ang tingin ni Sabrina kay Sebastian ay labis na komplikado. Noong una, nang kumilos si Sebastian nang walang galang sa kanya pinagtatawanan siya, hinahawakan siya, kahit sinampal siya kinamumuhian niya siya ng buong puso. Ngunit ngayon, ang lakas na ipinakita ni Sebastian ay nagdulot sa kanya ng paghanga.
Ang makita siyang puksain ang 2 o 3 hukbo ng Demon Tribe at patayin si Azar sa isang pagsubok ay isang tagumpay na lampas sa imahinasyon. Hindi niya maiwasang makaramdam ng malalim na paggalang sa kanya, na halos lumalampas sa paggalang. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Sebastian ng malamig. Si Ginoong Kovacs ang nagpadala sa akin para maghatid ng mensahe, sagot ni Sabrina. Anong mensahe? Tanong niya. Sinabi ni Ginoong Kovacs na ipaalam sa iyo na umalis ka sa lugar na ito kaagad at lumayo ka hanggat maaari. Huwag nang bumalik sa anumang pagkakataon, sabi ni Sabrina habang ibinibigay ang isang opal na piraso kay Sebastian. Ang tribo ng demonyo ay may malalim na galit sa iyo at walang gagawin upang mawala ka. Ang opal na piraso na ito ay naglalaman ng isang interstellar na mapa, na may 3 potensyal na destinasyon para sa iyo. Ang una ay ang Monster Domain, isang lupain na pinamumunuan ng Monster Tribe. Kahit ang Demon Tribe ay hindi nagtatangkang kumilos ng walang pag-iingat doon. Gayunpaman, mababa ang katayuan ng mga tao sa lugar na iyon. Kung pipiliin mong pumunta roon, kailangan mong ihanda ang iyong sarili sa mental para sa mga hamon na iyong haharapin. Ang pangalawang opsyon ay ang Heracles. Ang lugar na ito ay dating tahanan ng mga Diyos at ang sentro ng lahat ng mundo. Sinasalaysay ng mga alamat ang isang panahon sa sinaunang nakaraan kung kailan ang Heracles ay isang mapayapang banal na kaharian kung saan umunlad ang mga Diyos, gamit ang kanilang walang hangang kapangyarihan upang liwanagan ang kalawakan ng mga bituin. Gayunpaman, sa mga hindi malamang dahilan, isang malupit na digmaan ang sumiklab sa pagitan ng mga Diyos. Ang labanan ay nagngangalit sa kalangitan, na nagdulot ng pagkawasak ng hindi mabilang na mga banal na nilalang. Ang kanilang napakalakas na kapangyarihan ay nagdala ng ganap na kaguluhan sa dating mapayapang Heracles. Ngayon, sa paglipas ng panahon ng mga Diyos, ang Heracles ay naging isang walang batas na kalawakan na puno ng lahat ng lahi, puno ng walang katapusang pagpatay. Ang kaligtasan ay isang pang-araw-araw na laban, kung saan ang lahat ay nasa bingit ng buhay at kamatayan. Tumingin si Sebastian kay Sabrina at nagtanong, sa palagay mo, aling lugar ang dapat kong piliin? Heracles, sagot ni Sabrina nang walang pag-aalinlangan. At bakit nga ba? Pilit na tanong ni Sebastian. Magulo, sagot ni Sabrina nang maikli. Bagaman maikli ang kanyang sagot, agad na naunawaan ni Sebastian ang kanyang dahilan. Ang kaguluhan ng Heracles ay nagbigay ng perpektong takip upang maitago niya ang kanyang sarili mula sa kanyang mga kaaway. Tumanggo si Sebastian ng mapanlikha. May katuturan ang sinasabi mo. Mukhang mahusay na pagpipilian ang Heracles para sa akin. Pero nag-aalala ako na kung hindi ako matagpuan ng tribo ng mga demonyo, ibubuhos nila ang kanilang galit sa buong lahi ng tao. Hindi ba't magiging makasalanan ako magpakailanman? Ang mga labi ni Sabrina ay bumangon sa isang bihirang ngiti habang pinapakalma siya. Huwag ka nang mag-alala tungkol dyan. Nakialam na ang banal na lahi. Hindi sila mananatiling walang ginagawa at papayagang maghasik ng lagim ang tribo ng mga demonyo. Kabanata 1684. Si Sebastian ay nakapagplano ng umalis, ngunit bago gawin iyon, marami siyang mahahalagang bagay na kailangang ayusin, pangunahing layunin ang pagtiyak sa kaligtasan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Alam niya na kung hindi siya matagpuan ng Demon Tribe, tiyak na ilalabas nila ang kanilang galit sa mga pinakamalapit sa kanya. Matapos ang mahabang pag-iisip, nagpasya si Sebastian na ilipat ang kanyang mga mahal sa buhay sa isang nakahiwalay na isla na malayo sa natitirang bahagi ng mundo. Ang pulo, na kilala bilang Dismas Island, ay matagal nang natuklasan ni Rainy sa kahilingan ni Sebastian. Napapaligiran ng 8,000 milya ng karagatan, ang pulo ay malayo, desolado, at halos hindi pa nadidikitin, na ginagawang isang napakaligtas na kanlungan. Pinagsama-sama ni Sebastian ang lahat ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa Chimes Tower, kabilang ang kanyang ina, Rainy, Stephanie, Dracaria, Hydra, Armina, Lana, Cassandra, Joseph, Zia, Faylin, at kanilang mga magulang, pati na rin sina Esme, Harvey, Bruce, Zoe, at Caitlin.
Tungkol sa Supreme Merchants Guild, nagpatuloy ito sa kanilang normal na operasyon. Sa daan-daang sangay na opisina, hindi kayang lipulin ng Demon Tribe ang lahat ng ito kahit sa kanilang galit. Ang mga miyembro ng The Crown Dominion ay nagtago rin upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Nagbigay si Sebastian sa lahat ng sapat na mga mapagkukunan para sa pagsasanay, lahat ng pinakamataas na kalidad. Kasama sa mga pamamaraan ng pagsasanay ang mga banal na manual, mga dekalidad na teknika, at makapangyarihang mga sining ng mistisismo. Ang mga naninirahan sa loob ng Chimes Tower ay labis na nakinabang mula sa time acceleration barrier at nagkaroon ng access sa battle spirits para sa pagsasanay. Ang pagpatay sa mga combat pixies ay nagbigay sa kanila ng mga soul crystal, na ginawang kasing prestihiyoso ng mga sacred grounds ang kanilang karanasan sa pagsasanay. Bilang pag-iingat, gumawa si Sebastian ng isang tablet para sa pag-aamon ng mga halimaw at ipinagkatiwala ito kay Lana. Ang tablet na ito ay naglalaman ng 500 intermediate deity realm level na makamandag na mga bubuyog at higit sa 20,000 lesser deity realm level na mga bubuyog, na tinitiyak ang kanilang depensa laban sa anumang hindi inaasahang banta. Sa pagkakasiguro ng kanyang mga mahal sa buhay, inilipat ni Sebastian ang kanyang atensyon sa susunod na hakbang. Gamit ang kanyang kasanayan sa extreme makeover, nagbago siya sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa tulong ni Lydia at ng interstellar map, ginamit niya ang isang teleportation formation upang maglakbay patungo sa Heracles. Siyempre, hindi nag-iisa si Sebastian sa paglalakbay, sinamahan siya ni Sabrina. Si Sabrina ay nakaranas ng hadlang sa kanyang pagsasanay, at naghanap siya ng pagkakataong makabisita kay Heracles sa pag-asang makahanap ng solusyon. Ang Heracles ay dating tahanan ng walang bilang na mga Diyos, isang larangan ng mga bituin na puno ng mga banal na misteryo at alamat. Noong sinaunang panahon, gayunpaman, isang apokaliptikong labanan ang sumiklab sa pagitan ng mga Diyos. Ang tindi ng labanan ay nagdulot ng pagyanig ng langit at lupa, pag-iyak ng mga multo, at pagkamatay ng di mabilang na mga Diyos. Pagkatapos, ang mga Diyos at demonyo ay muling nakipagdigma ng isang malupit na digmaan sa panahon ng primordial, na lalong nagbawas sa mga natitirang banal na nilalang. Iilan na lamang ang natira, at ang kanilang kasunod na pagkawala ay nagbigay daan sa mga bulong-bulungan na ang mga banal na nilalang ay tuluyan ng nawala. Ngunit, ang mga nakarating sa isang tiyak na antas ng pagsasanay ay alam ang katotohanan. Naniniwala sila na kahit maraming mga Diyos ang nahulog, may ilan pa ring umiiral tulad ng mga pinuno ng banal na lahi at mga tribo ng demonyo, na sinasabing buhay pa. Patuloy ang spekulasyon na maaaring may mga bakas ng mga Diyos na matatagpuan pa rin sa loob ni Heracles. Gayunpaman, ang mga ganitong pahayag ay sinalubong ng pagdududa, dahil walang Diyos na lumitaw sa publiko mula pa noong sinaunang panahon. Pagkatapos ng kanilang pag-atres, nahulog si Heracles sa kaguluhan, partikular sa mga guho ng santuwaryo kung saan sila dati naninirahan. Ang mga guho na ito ay dinudumog ng walang katapusang agos ng mga manlalakbay araw-araw, umaasang makatagpo ng swerte, kahit na ang mga lugar na ito ay siniyasat na ng walang bilang na beses. Nang maglakad sina Sebastian at Sabrina sa Heracles, agad nilang naramdaman ang isang malakas na pag-alo ng enerhiya na nagmumula sa isang malalayong lugar. Parang may kayamanan na lumitaw, sabi ni Sebastian habang pinapikit ang mga mata. Nagpalitan ng tingin sina Sabrina at Sebastian, at nagmadali sila patungo sa pinagmulan ng enerhiya. Pagdating nila, nakita nila ang isang mahiwagang gintong dilaw na bandila na naglalabas ng banal na liwanag, lumulutang sa kalangitan. Pinalilibutan ito ng isang malaking pagtitipon ng mga makapangyarihang nilalang mga tao, mga miyembro ng tribo ng demonyo, at maraming kakaibang nilalang ng lahi ng mga napabayan. Bawat isa ay naglalabas ng isang nakakatakot na aura, at sa kanila ay may ilang mga transformative deity masters. Hindi nag-aksaya ng oras si Sebastian at agad na pinakawalan ang isang makapangyarihang banal na kakayahan, tumatakbo patungo sa gintong dilaw na bandila. Ang kanyang katawan ay napalibutan ng mga puwersa ng aktibo at pasibong kapangyarihan, bumubuo ng dalawang agos ng itim at puting liwanag na umuungal tulad ng kambal na dragon. Kung gusto mo ng kayamanan, kailangan mo munang dumaan sa akin.
Sigaw ng isang mandirigma ng Demon Tribe, na nag-anyaya ng isang malaking itim na pangil ng espiritual na enerhiya na umabot upang hulihin si Sebastian. Sa isang kisap mata, nakalwas si Sebastian sa atake na parang isang multo, sinagot ito ng isang suntok na nagpadala ng makapangyarihang aktibo at pasibong enerhiya na bumangga sa pangil. Ang epekto ay lumikha ng isang nakabibinging pagsabog, na yumanig sa nakapaligid na espasyo ng marahas. Huwag siyang magtagumpay. Sigaw ng isang mandirigma habang may hawak na espada na naglalabas ng espiritual na enerhiya. Isang matalim na talon ng enerhiya ang sumugod kay Sebastian sa isang nakamamatay na arko. Nanatiling kalmado si Sebastian. Lumikha siya ng malakas na puwersa ng pagsipsip sa isang simpleng pag-flip ng kanyang palad, hinahatak ang enerhiya ng espada papunta sa kanyang kamay. Sa isang mabilis na galaw ng pagtugon, ibinalik niya ang atake pabalik sa mandirigmang tao. Ang muling itinurong enerhiya ay sumalubong sa proteksyon ng mandirigma, na lumikha ng isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag. Kasabay nito, ilang mandirigma ng Forsaken Race ang sumali sa laban, bawat isa ay nagpapakita ng kanilang natatanging banal na kakayahan. Isa ay nagpalabas ng mga itim na bola ng enerhiya mula sa kanilang bibig, habang ang isa naman ay tumawag ng isang napakalaking espiritual na manika. Ang larangan ng digmaan ay bumagsak sa kaguluhan habang sumabog ang isang agos ng espiritual na enerhiya, na nagdulot ng pagyanig ng kalangitan at pag-uga ng lupa. Ang tingin ni Sebastian ay nanatiling matatag at walang takot. Gamit ang kanyang teknik na Phantom Stride, ang kanyang mga galaw ay naging parang multo at hindi mahulaan, dumadaan ng walang kahirap-hirap sa bagyo ng mga atake. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos upang bumuo ng masalimuot na mga seal, inilalabas ang sunod-sunod na mga banal na kakayahan upang mapigilan ang bawat papasok na atake. Ang kayamanan na ito ay akin. Sigaw ni Sebastian habang biglang lumakas ang kanyang aura. Isang matinding presyon ang kumalat palabas, pinilit ang marami sa kanyang mga kalaban na mag-atubili. Sugod patungo sa gintong bandila, si Sebastian ay naging isang hindi mapipigilang puwersa. Isang eksperto mula sa Transformative Deity Realm ng Demon Tribe ang humakbang pasulong, pinagsasama ang kanilang mga kamay at bumibigkas ng isang incantation. Isang itim na hadlang ng espiritual na enerhiya ang lumitaw sa harap nila, humaharang sa daraanan ni Sebastian. Hinawakan ni Sebastian ng mahigpit ang kanyang mga kamao at naglabas ng isang nakasisirang hampas. Isang gintong sinag ng liwanag, nakahawig ng isang napakalaking martilyo, ang bumangga sa hadlang ng may napakalakas na puwersa. Matapos ang isang malakas na pagsabog, ang itim na hadlang ay biglang sumabog, nagkahiwa-hiwalay sa napakaraming piraso ng madilim na enerhiya na kumalat sa hangin. Kabanata 1685. Isa pang dalubhasang tao mula sa Transformative Deity Realm ay itinutok ang daliri kay Sebastian, nagpapadala ng isang nagniningning na ron patungo sa kanya. Inilag ni Sebastian ang atake at mabilis na nagbigay ng isang malakas na sipa, na nagpadapa sa eksperto ng daan-daang talampakan. Ang lakas ng pagbangga ay tumama sa kalaban sa gilid ng bundok, na nagdulot ng pagbagsak ng buong tuktok sa isang pagguho ng mga bato. Sa ilalim ng walang humpay at nakasisindak na pag-atake ni Sebastian, nagmadaling umatras ang iba pang mga mandirigma, na nagbigay daan sa kanya na lapitan ang gintong dilaw na bandila. Ang kayamanan na ito ay akin. Sigaw ni Sebastian habang inabot ang bandila. Ang mga natalong kalaban ay maaari lamang siyang titigan ng may galit bago mag-urong, malinaw na ayaw ngunit walang kapangyarihang pigilan siya. Gayunpaman, sa sandaling ang mga daliri ni Sebastian ay malapit nang humawak sa bandila, isang lalaking nakasuot ng marangyang balabal ang lumitaw. Parang lumilipad siya sa saya, na para bang ang langit mismo ay yumuyuko sa kanya. Isang grupo ng mga tagapaglingkod ang malapit na sumunod sa kanya, at ang kanilang asal ay mayabang at nakapanghihina ng loob. Ang tingin ng lalaki ay unang tumuon sa gintong banner bago lumipat kay Sabrina. Pinagpag niya ang kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanasa habang tumatawa siya at sinabi, "Ang ganda-ganda mo. Munting ginang, mas magiging masaya ka kasama ko kaysa sa walang kwentang ito. Tinitiyak ko na bubuhos ko sa iyo ang kayamanan at kaluwalhatian na lampas sa iyong mga pangarap."
Pumutok ang galit sa mga mata ni Sabrina habang sumigaw siya, walang hiya kang salot. Isara mo ang marumi mong bibig. Ang boses ni Sebastian ay naging malamig habang idinagdag niya, kahabag-habag na Hangul, mag-ingat ka sa iyong sinasabi. Ang lalaki ay ang ika-6 na prinsipe ng Crimson World na nagngangalang Elias Summer. Nagtawanan siya kay Sebastian. Ibigay mo ang gintong bandila, bata, at iwanan mo ang babae. Gawin mo iyon, at baka isaalang-alang kong iwanan ang iyong buhay. Ang tingin ni Sebastian ay naging mabagsik. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang magtakda ng mga hinihingi? Tumawa ng malakas si Elias. Hangul na tanga. Alam mo ba kung sino kausap mo? Ako ay isang 5-star transformative deity master, napakalayo sa iyong kahabag-habag na antas. Ngayon, tuturuan kita ng leksyong hindi mo malilimutan. Gumuhit ang gintong espiritual na enerhiya mula kay Elias, at ang kanyang aura ay umarangkada na parang alon ng dagat. Ang nakakapangilabot na puwersa ay nagpaluwag sa puso ni Sebastian. Agad niyang napansin ang napakalaking agwat ng kapangyarihan sa pagitan nila. Habang madalas na nalalampasan ni Sebastian ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya, naging labis na mahirap ang pakikipaglaban sa iba't ibang antas sa transformative deity realm. Natalo siya ni Elias ng 4 na buong sub-level, at ang natatanging pangangatawan ng lalaki ay naglalabas ng presyon na lalo pang nagpapalubha sa hamon. Lumingon si Sebastian at sumigaw kay Sabrina, lumayas ka dito, ngayon na. Si Sabrina na matigas ang ulo ay sinabi, hindi. Kung aalis ako, aalis ka kasama ko. 11. Ang boses ni Sebastian ay naging magaspang. Umalis ka. Huwag mo akong pigilan. Pinagpag ni Sabrina ang kanyang mga ngipin, nagbigay ng masamang tingin kay Elias, pagkatapos ay nag-aatubiling lumingon at umalis. Nang sinubukan ni Elias na pigilan siya, agad na inilabas ni Sebastian ang kanyang duality reversal technique, nagpadala ng magulong alon ng aktibo at pasibong enerhiya patungo kay Elias. Umiwas si Elias sa isang iglap habang ang gintong espiritual na enerhiya ay nagtipon sa kanyang mga kamay upang bumuo ng matalim na liwanag ng espada na brutal na sumaksak kay Sebastian. Inilunsad ni Sebastian ang Phantom Stride, mabilis na iniiwasan ang atake. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagbuo ng isang selyo gamit ang kanyang mga kamay at pagcast ng Energy Slash, isang itim-puting alon ng enerhiya na tumama sa liwanag ng espada ni Elias, na lumikha ng isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag. Ang mga nakapaligid na tuktok ng bundok ay nagkalasog-lasog sa ilalim ng napakalakas na puwersa. Ang dalawa ay walang tigil na nagpalitan ng mga suntok, nakalok sa isang matinding laban na pantay na laban. Si Elias ay walang duda na makapangyarihan, bawat isa sa kanyang mga atake ay may dalang nakasisindak na lakas. Ang kanyang gintong espiritual na enerhiya ay parang isang malakas na bagyo, nanginginig ang lupa sa bawat hampas. Sa pag-asa sa kanyang malawak na karanasan sa labanan, unti-unting natukoy ni Sebastian ang mga kahinaan sa mga galaw ni Elias. Sa isang sandali nang naging pabaya si Elias, hinawakan ni Sebastian ang kanyang Harmony Blade at naglabas ng isang biglaang hiwa. Isang kumikislap na arko ng malamig na liwanag ang kumislap, pinutol ang isa sa mga braso ni Elias sa isang iglap. Arg! Sigaw ni Elias sa sakit, at ang kanyang mukha ay nagalit. Anong karapatan mong saktan ako? Sa isang galit na sigaw, tinawag niya ang isang makapangyarihang artepakto. Ang artifact ay sumabog ng nagniningning na liwanag, nag-transform sa isang napakalaking gintong dragon na Ramagasa patungo kay Sebastian. Nahuli si Sebastian sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya nakaiwas sa tamang oras. Ang dragon ay tumama sa kanya ng diretsyo, pinilit siyang umubo ng dugo habang siya ay nagtamo ng malubhang mga sugat. Sa kritikal na sandaling ito, nakatuon si Sebastian sa kanyang layunin, inutusan ang Magical Harmony Blade na umatake. Ang hindi nakikitang enerhiya ng espada ay tumagos sa gintong dragon, pinaire-piraso ito sa mga piraso ng liwanag. Hindi handa para sa kontra-atake na ito, tinamaan si Elias ng Magical Harmony Blade, ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa pagkabigla. Naramdaman na lumala na ang sitwasyon, mabilis na umatras si Elias kasama ang kanyang mga tagasunod. Bago umalis, sumigaw siya,
Ikaw, maliit na salot. Hintayin mo lang. Hindi pa ito tapos. Pinunasan ni Sebastian ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig at pinanood si Elias na tumakas. Pagkatapos, lumipad siya sa kabaligtarang direksyon ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga sugat ay malubha, at alam niyang maaaring bumalik si Elias kasama ang mga karagdagang tauhan. Ang paghahanap ng ligtas na lugar upang magpagaling ay ang kanyang agarang prioridad.